Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1230. Itong article na to ay tungkol pa rin sa obligation with the penal clause. Pero pag-uusapan natin dito ay kung halimbawa ang principal obligation ay void, void na rin ba ang penalty? Paano kung yung penalty lang ang void? Void na rin ba ang principal obligation? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1230. The nullity of the penal clause does not carry with it that of the principal obligation. The nullity of the principal obligation carries with it that of the penal clause. So, last part na tayo ng article na may kinalaman sa obligation with the penal clause at last article na rin to tungkol sa chapter 3 ng different kinds of obligation. So again, tungkol pa rin ito sa obligation with the penal clause. Obligation with a penal clause. So, dito sa article na 'to, pinag-uusapan kung anong effect ng nullity ng principal obligation at anong effect ng nullity ng penal clause. Pero bago 'yun, identify ulit natin. Kasi itong obligation, ang tinutukoy dito is ito yung principal at ito yung accessory. Okay? Yan. So, 'di ba sabi nga natin sa unang articles natin, ang accessory obligation ay nakadepende ay yung kanyang existence or yung buhay niya sa principal. So, dependent siya, no? So, kung ikaw, sana wag kang maging accessory. Wag sanang maging dependent ka sa iba para masabing hindi mo kayang mabuhay 'pag wala siya. O, wag gano'n, ano? Gusto natin maging principal tayong lahat. Gusto natin tumayo tayo sa ating mga sariling paa at maging independent para hindi tayo masaktan 'pag may nawala, ayan. Joke lang. So, balik tayo sa realidad, ano. Ah, ang penal clause ay accessory contract or accessory obligation. Bakit? Kasi naka-attach siya sa principal. Therefore, anong effect kapag nagkaroon ng nullity ng principal obligation? So, effect of nullity of obligation or principal obligation. Okay? So, anong effect kapag yung principal obligation mismo ang naging void? Therefore, yung penalty ay void na din. Okay? Kasi nga, nakadepende si penalty kay principal obligation. So, pag wala na siya, wala na rin siya. Kumbaga, all for one or for all tayo. Till death do us part. Kumbaga, yan. Pag wala ka na, wala na rin ako. Wala nang saysay ang buhay ko. Yan. Pero, kapag ang nullity ay nasa part ng penal clause, so effect of nullity of penal clause. Okay? Bakit nagkaroon ng nullity? Maybe because naging unconscionable or iniquitous. Okay? Nawala na talagang tuluyan yung penalty kasi masyado siyang disproportionate sa damages na na-suffer ni creditor. So kaya nagkaroon ng nullity, nawalan ng visa, for example. Hindi ibig sabihin wala na ring visa si principal obligation. So, si principal obligation still remains valid. Yan. Valid or existing. Kumbaga, bahala ka sa buhay mo. Kung wala ka na, wala kang pakialam, basta mabubuhay pa din ako. Okay? Kung hindi naman ako void, sabi ng principal obligation, kahit mawala ka, basta hindi naman ako void, valid ako, mananatili ako. Okay? So therefore, existing pa din si principal obligation. So magawa tayo ng example. Halimbawa, ang principal obligation mo is magdi-deliver. So scenario 1 tayo. Halimbawa, ang principal obligation mo, di-deliver ka ng drugs or ng shabu. Okay? Pag hindi ka naka-deliver, okay, may penalty ka. Ang penalty mo, pera, money. Okay, let's say 10,000. So therefore, dahil void ito, void na rin 'to. Kahit hindi ka mag-deliver, wala kang penalty. Kasi nga, bawal yung principal obligation. So, again, the nullity of the principal obligation carries with it that of the penal clause. Okay? So, dahil nga ang penal clause ay accessory,
obligation. So, hindi niya kayang mag-stand alone ng walang valid principal obligation. Scenario number 2, halimbawa naman, loan, halimbawa papautangin, loan, 10,000, tapos 'pag hindi nakabayad on time, may interest na 1,000 per day or kaya naman 10,000 per day din, 'yan. So, masyado 'tong ano, masyadong hindi makatotohanan, masyadong unconscionable, masyadong hindi patas, iniquitous. So, therefore puwedeng ma-render to na void, pero itong loan mananatili siyang valid, okey? So, kasi yun yung unang sentence, "The nullity of the penal clause does not carry with it that of the principal obligation." So, kung yung penal clause ay contrary to good customs or morals or good morals, so void siya, pero yung principal valid kung nananatili naman siyang valid. So, another example, halimbawa, ang scenario number 2 natin, aayusin yung sasakyan, repair car, yan yung principal. Tapos 'pag hindi nagawa sa loob ng isang buwan, kailangan niya magbayad ng shabu or ng drugs or ng marijuana. So, void ito, pero ito valid. Therefore, ayan, walang penalty, okey? Pero paano sir 'pag hindi nagawa, anong penalty? Halimbawa, hindi nakabayad, hindi nagamit yung hindi naayos yung sasakyan within the agreed date, eh, wala ng penalty sir, anong kukunin? Okey? So, kahit na yung penalty ay disregarded, okey, puwede pa ring mag-avail naman ng remedies under the law. Halimbawa, recovery of damages. Bakit? Nagkaroon ng delay sa performance. Yun nga lang kailangan na niyang i-prove na meron talagang, delay dun sa part ng performance. Kasi ang role nga ng penalty in this case is to avoid proving damages. Okey? Yun yung na-discuss natin dun sa Article 1228 kung hindi ako nagkakamali. Okey? So yun, dito nagtatapos yung Article 1230, simple lang naman siya. Basically pinag-uusapan natin, anong effect kapag ang principal obligation ay void, void na rin yung penalty. Pero kapag yung penalty lang ang void, yung principal mananatiling, valid and existing. Bakit? Kasi ang penalty ay isang accessory contract or obligation, samantalang ang obligation ay or performance ay principal obligation. Kaya naman kapag ang accessory or kapag yung principal ay void, it follows yung anong naka-attach, void na rin yun. Okey? Para bang si ano, parang si Taguro, 'di ba meron siyang nasa balikat. 'Pag patay na si Taguro, wala na rin yung nasa balikat niya, okey? Yung may nakadikit dun, halimbawa, natalo na ni Eugene parehas, so hindi na kaya yung accessory lang, okey? So yun, I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magagamit din sa mga klase. Kung medyo may kalituhan ka 'no, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin 'yan. And laging sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Ba-bye.